Okay, so example to ng mga diode configuration, no? Kumbaga sa ano, mag-explain tayo paano nagsosolve ng mga electronic circuit using the diodes. For example, kayo na nga, doon sa binigay ko, okay, meron akong 10 volts. So mabilis na lang ito, no? Ito yung R1, which is 4.6 kilo ohms. And then we have the silicon diode here, okay? And then we have a resistor na R2, which is 2.2 kilo ohms. And then we have negative 5. Then we have a BO, okay? Then positive and negative. So we are asked to solve I, tapos si V1, V2, and VO. No? So ngayon, para malaman natin yan, ang gagawin ko dito is magluloop tayo using the KBL. Pero i-redraw ko muna yung circuit para mas madali talat na nating ma-analyze. Ito yung 10 volts. Ito yung R1 na 4.6 kilo ohms. This is the silicon. Then we have okay, ito yung negative plus 5, no? Okay, ito yung ground. Then this is R2 of 2.2 kilo ohms. Ito yung 5 volts. Then this is the VO. We have the positive and negative. So we have the current, no? Okay, now we are asked to solve the current. So KVL, saan lalabas sa positive 10? Okay, dahil ito positive minus 2, minus I1, R1. Okay, ito ay silicon, kaya 0.7. This is the anode, cathode, minus sign, no? Then ito naman, plus and minus din. So minus I2, R2. Then plus 5, equivalent to 0. Take note, series to, yung I natin is I1, I2. So therefore, ang gagawin ko dito is I will be using I kasi isa na lang naman siya. Then 10 minus plus 5 minus 0.7. Okay. Yan ay volts divided by the resistors that we have. 4.6 plus 2.2 kilo ohms. So basically, sa calculator na hawak ko, ito ay 4.3 volts. Ang ating resistance ay 6.8 kilo ohms. So therefore, the current in my calculation is 2.1 milliampere. So ito na yung ating magiging current, no? Sa nagpo-flow sa circuit. Now, pagkatapos niyan, pag nakuha ko na yung current, ang susunod naman dito kasi, if not mistaken, no, is to solve for the V1. V1 is I1, R1. But alam naman natin, iisa lang ang current natin. Kaya by calculation, ay ito ang ating magiging voltahe. Sa aking calculation, meron kang 9.66 volts. Okay, for the B2 naman, meron kang I2, R2. We have 2.1 milliampere. We have 2.2 kilo ohms. Then we have, sa calculation ko, we have 4.62 volts. No? Pero hindi pa tapos yan kasi we need to solve for the VO. For the VO naman, the output voltage, magki-KBL ka.
Okay, pero in ah, clockwise direction. So ngayon, paano yun? Use KBL. Okay, use KBL, no? So paggagamit tayo ng KBL dito, guys, ano yung pinaka po pwede natin gamitin, no? So positive 10, o usually ito negative 5 plus ah syempre kukunin natin yung V2 minus BO. And alam na natin yung V2 na solve na natin. Negative 5 plus 4.62. Actually, makakakuha ka dyan ng 0.38. So, ito yung ating magiging output voltage. So, therefore, negative 0.38. What does a negative value indicates? It indicates that BO has a polarity voltage to that appearing in the previous circuit. So, yun yung ating magiging answer dyan sa part na yan. So, that is the diode configuration. I hope na ito ay clear, no? Bago tayo magsimula sa next problem. Okay, next. Ito naman yung next, no? Let's say, what if ganito, no? Ganito yung itsura ng problem, ng circuit. Meron ka ditong iwan. Let's say, ito ay 20 volts with a current flowing here. Then, a resistor. Then, 2.2. Then, ito, no? Meron ka ditong silicon. Then, we have here E2 is equivalent to 4 volts. So, yan yung ano natin. Okay, so basically, yan yung itsura. Ang papahanap sa atin, determine the current. Uh, the current flowing in the circuit. So, paano? Okay, the drawing the network as shown, no, reveals that no, the resulting current, kung ito yung direction, no, is to turn on the silicon. Kasi forward biased. This is forward bias as well as the other diode. Let's say ito ay silicon, ito ay germanium. So therefore, dahil yan ay silicon and germanium, parehas forward bias. Kaya ang mangyayari, ito yung equivalent circuit. I-retro ko, no? Ito yung positive and 20 volts. And as well as the resistor na 2.2 kilo ohms. Now, as you notice in this scenario, meron pa ba? Narinig pa ba ako? Narinig pa ba ako, guys, o hindi na? Paki-check nga. Okay, klaro naman. Okay, isa pa. Okay, so ngayon, by ano no, by looking at the part of the circuit, ito, ang katubas naman nito is 0.7. So, yun muna yung magiging flow ko dito, no? Okay, halimbawa guys, so baguhin ko na yung circuit ko kasi ano parehas pala mag-on to eh. So, let's say, ang mangyayari, let's say, ito yung itsura, no? Babalik rin ko muna, no? Mamaya ko na ano, no? Kasi ito yung ano, yung itsura ng diode. Nandito yung ano, germanium diode. Okay. So kapag ganito guys, ito open, ito magko-close. So bakit, anong rasyonale? Bakit magko-close? Kasi si GE is open circuit with supply. Okay, bakit? Negative to, positive to. Pero si silicon, closed circuit with
positive supply. May tanong kayo guys bago ako magpatuloy. May tanong kayo? Paki-ano nga, paki-thumbs up kung klaro naman. Paki-ano nga kung klaro. Okay, so yun, no? So ngayon, dahil ganyan yung itsura ng ating circuit, no? Ito na yung magiging pinaka-flow niyan. So magkakaroon ka dito ng ito positive to. Ayan, ito yung positive and negative 4 volts. Then we have a supply here. Okay. So ngayon, ito guys yung magiging ano no, kung mapapansin nyo, ah ito na yung magiging flow ng circuit natin. Patadaan natin yung current. So therefore, lalabas dito current is equivalent to mag-ano muna siguro ako, KVL. 20, positive 20 na minus, 'di ba? Ano to eh. Baga nandito yung ano, yung 2.2 kilo ohms, no? Minus 0.7 minus 4. Kaya sa calculation ko, meron akong 6.95 milliampere. Yan yung nagpo-flow doon sa circuit. So that is an initial no, computation no, doon sa ating circuit. No? I hope yan ay klaro dyan sa part na yan. So mag-proceed siguro tayo ngayon sa clipper circuit. Okay, sige, sa clipper tayo. Let's have a clipper circuit. Example ng clipper. Okay, hanap lang tayo ng clipper circuit. Kasi kailangan maging ano na ito eh. Anyway, yan, no, clipper. So, meron na ako recorded video ng clipper. You can go back. Pero para mas madali niyo maintindihan, pwede niyo itong ano ulit, no? Okay, halimbawa, ito yung input signal. Tapos ito yung ano, 20 volts. Ito yung time 0, ito yung T. Ito yung kalahati. Kasi the VI, then the respect to time. Then this is the circuit. This is the V. And we have the VI. Again, the purpose of the clipper circuit is to clip certain portion of the voltage. No? Then this is the R. Okay. And then this is the positive and negative VO. Okay. Ito ngayon, let's say ito yung 5 volts supply. Okay. So yun yung supply natin. No? Ay, ito yung ano, yung battery. Pero ito yung supply, VI. Now, paano ba dito? Dalawa half kasi yan. At positive half. Ibig sabihin, positive half, gagamitin mo yung positive supply. Okay, let's say for example, no, VI tayo, may VI ka dyan. Positive VI, plus 5, kasi gagamit ka na KBL dyan. Dahil ito yung forward bias, magko-close circuit. Kaya makakaroon ka ng, ito positive minus to, minus VR, no, is equivalent to 0. Take note that VR is also the VO. So therefore, ang ating VO ko dito is VI plus 5. Okay? Yan yung aking magiging output voltage at positive up. Kaya kapag dinrawing ko na ito, makikita ko na sa oscilloscope, ito na yung DC level na 5 volts. 'Di ba? Tapos ito yung ito yung ayan no. Ito yung VI plus 5. Okay, so tingnan natin at negative up. Ito yung T over 2.
Okay, tingnan natin sa ano, ito yung zero pala, no? Bago tayo mag-T. Okay, at negative up, usually kapag negative up, mag-open circuit kasi negative VI will be sa anode, open circuit, no? So mangyari, ito yung supply, open, no? Ganyan yung mangyayari. So paano pag ganyan? Kapag open kasi, ang VO mo ay zero. So therefore, magsi-zero ka. Yun yung na-clip. Then, sunod-sunod na yan. So basically, yan yung ating ano, ito yung DC level na 5 volts. Okay, so yan yung tinatawag natin na ano, na yan yung ating magiging ano, kumbaga itsura ng ating circuit. Pero kung dito naman yan, naka-ano pa yan? Dire-diretso na yan, no? Meron lang tayo tinatawag na DC level. Okay, so naka-DC level lang, no? Okay, now to solve for the VO, ah yan yung ating magiging itsura ng equation, no? From that part. Okay? Sige. So, magbigay pa tayo ng isang example ng nag-clip. Okay. Clear ko lang ito, no? Okay. Isa pa example ng clipper. Let's say design. Or sige, yung ano lang, itong maganda yung may design. Okay, halimbawa ito, no? Halimbawa ito yung input. Wherein this is the VI. This is the T, 0, no? Tapos T over 2 yung kalahati. Now, yung output ay ito. Ang output na nakita natin ay ganito. Ganito ang output. Kasi minsan, kay ikaw yung magdadraw ng circuit. Ito yung positive V. So, nandito. So, pag tinignan mo itong mabuti, nakaganyan. Okay, so nakaganyan lang siya. Okay, and yan yung ano, yan yung ating output. So, design the circuit. Design the clipper circuit. Okay, paano natin malalaman? Okay, sa clipper circuit here, do sa design, no? Makikita dito, baliwanag, na ang ating voltahe positive. No, positive yan. So therefore, masasabi ko na pwede tayo na ito yung maging circuit natin. Pero tingnan nyo, no? Dito, tapos, kung makikita natin na cut off. So, ibig sabihin, ang supply ko nandito sa ano. Okay? Dito guys, oh, i-check ko, no? Ita-trial error ko sa parallel muna. Ito yung resistor. Ngayon, kailangan ko, dahil ito ay nag-cut off. So, positive B, dapat, in parallel, kung ito ay positive, VI, dapat positive to. Okay, tapos, ito, dahil meron kang ano, ito yung V na positive. Tapos, ito yung magiging supply natin o circuit natin. Yan. And then, we have the positive and negative VO. O, yun yung circuit. I-prove natin. O, ipoprove ko Ito positive VI at positive up, no? Positive VI. Tapos ito dahil ito ay ano, minus B, no? Equivalent to 0. Kumbaga sa ano, your VI is kung ano yung makukuha mo dito sa ano. Kasi kung makukuha, mapapansin nyo, positive VI, dahil ito ay positive minus. So closed circuit, minus B. Then equivalent to 0. So yun yung ating magiging kung ano yung VI mo. So ngayon, at negative up,
Ibig sabihin guys, no, at negative VAP, negative VI naman, ito mag-o-open. No? Kasi kung titignan mo so, at negative VAP, ito mag-o-open to eh. So katumbas niya parang ano, bukas or something like ano, parang ganito. Okay, bukas to. Kaya dahil mapuputol to, yung VI mo, yun yung magiging VO mo. Di ba? So therefore, dahil yung VI mo will be your VO. Okay, so meaning to say, bababa yun. Okay, nawawala. Okay. So ganito na lang guys. Okay,